Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, talagang matinding paghahanda ng ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos. Itong kanyang pagbanat sa kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte. Nako po, sige, banatan mo yan. Kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos. Sapagkat kung magugunitan yung mga kaibigan from the start na bumabas sa pwesto, itong si Sara Duterte ay kabi-kabila ho itong kanyang mga taga-suporta at siyempre siya ho ay hugas kamay, mga kaibigan, sa kanyang statement na pinalabas itong si Sara Duterte, na pinapalabas niya ho na napakaganda ang ginawa niya sa ika nga po'y kagawaran ng edukasyon. Napakaganda ng kanyang ambag niya sa kagawaran ng edukasyon at hindi siya corrupt, mga kaibigan. Yan ang gusto niyang iponto ni Sara Duterte. Gusto ko munang kunin ang inyong mga panig, mga mahal kong taga-subaybay, bago tayo tumalakay doon sa pinaka-highlight nitong ating counting komentaryo. Naniniwala po ba kayo na itong si Sara Duterte ay hindi corrupt at napakaganda ang ginawa at ambag diyan ho sa kagawaran ng edukasyon bilang kalihim? Any reaction diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo. Huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. I-spread po natin yan, mga kaibigan. Kaunting paalala, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Bigyan po natin ng highlight dito itong mainit na usapin na paghahanda ng ating kasalukuyang kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos para banatan itong si Vice Presidente Sara Duterte. Naku po, matinding banatan ito. Kung nagbabanatan na ho ang pamilya Duterte kasama si Bongo, ay dito po sa Malacanang ay puspusan, matindi na rin pong paghahanda kung paano po bumanat itong si Bongbong Marcos, ang ating presidente, kasama ang kanyang mga taga-suporta diyan po sa kanyang paligid, mga kaibigan. Para sa lubos nyo pong pangunawa, ay ipaplas ko ho diyan sa screen itong artikulo na bibigyan po natin ng komentaryo tungkol dito sa paghahanda ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbanat ng matindi dito kay Sara Duterte. Nandiyan ho, mula sa politiko, ay babasahin ko po sa inyo. Naniniwala si political analyst Ronald Llamas na pinag-aaralan pa ni Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mga kaalyado kung paano babanatan si Vice President Sara Duterte matapos niya magbitiw sa gabinete. Maliwanag ho, hindi po yan fake news, hindi ako ang may sabi. According ho dito sa politiko, nandiyan po sa screen, pinakita ko ho, mga kaibigan, at ito ay opinion analyst ng batikan, mga analyst, mga kaibigan, sa pangunguna nitong si Ronald Llamas. Matindi ho itong mga ito, mga kaibigan. At kahit hindi po dumaan sa mga batikang analyst, kung tayo po ay magsusuri, ay alam po natin na itong galawan ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, bagamat pong tahimik, hindi basta pumapatol sa mga walang kakwenta-kwenta na mga banat ng mga Duterte sa pangunguna ni Digong sa kasama ang kanyang mga tagasunod na ilang peraso. Ay hindi po basta pumapatol ito.
But kapag pumatuloy ito sa mga isyo na kapakipakinabang na dapat nang ika nga po'y harangin, ay baka ho kayo ay malaglag sa pagkakaupo. Baka ho kayo ay umiyak diyan sa inyong mga pagkakaupo. Digong didis lasama ang kanilang mga tagasunod na vlogger na walang kakwenta-kwenta ang mga pinaglalaban. Bakit ko po nasabi yun? Tingnan po natin doon sa mga issue ng bangag. Matagal hong hindi nagsasalita itong si Bongbong Marcos. Pinabayaan sila. Binigyan sila ng freedom na si Bongbong Marcos, ang ating Pangulo, ay alipustain ang pagkatao. Bangag yan. Kasama sa listahan. Nang may ka nga po pinagbabawal na gamot, gumagamit. May presidente tayong bangag. Yan ang mga banat nitong si Digong. At habang bumabanat si Digong, ay sige po ang smile ni Sara Duterte. Kung banatan sa rally ng mga taga-suporta ni Digong itong kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, hindi po siya ika nga po'y bumabanat. Dahil alam niyang walang kakwenta-kwenta Ba't meron po siyang isang pagkakataon na bumanat? Ikaw ang bangag, Digong. Gumagamit ka ng fentanyl. Nako po, ay iyak si Digong at ang kanyang mga tagasunod. Isang banat lang ho yun ng ating Pangulo. Ay kita niyo ho, tumigil sila, mga kaibigan, at biglang tinwist ni Digong ang istorya. Hindi ko sinasabi yun. Ay baka ako ay ipapas lang ni Bongbong Marcos ayon po kay Digong. Kapag sinabi ko yon, hindi ko ho sinasabi, biglang tinanggi, di ba? Mga kaibigan, in relation. Kaya ko po nababanggit yon. Sa ika nga po 10 salita, 10 mga banat. Like for example, lang ito 10 mga banat ni Digong. Misa ho, walang tumama. But isang banat lang ho ng ating Pangulong kasalukuyan, Bongbong Marcos, ay may tama ho sa gitna ng mata. Itong si Digong kasama ang kanyang mga tagasunod, mga kaibigan. Palakpakan mo na. Talagang matindi Eto, mga kaibigan, ituloy po natin. At ang kanyang kung paano ba natin? Nasa na tayo? Sara Duterte matapos niya magbitiw sa gabinete, dapat umanong ayusin ng administrasyon ang tugon nito sa pagkalas ni Duterte dahil baka makita pa siya bilang martir o bayan ng publiko. Yun, maganda ho ito. Itong mga ika nga po'y dapat umanong ayusin ng administrasyon ang tugon nito sa pagkalas ni Duterte dahil baka makita pa siya bilang martir o bayani ng publiko. Tama ho. Magandang paalaala ito at magandang analisa nitong si Ronald Llamas na itong sabi nga niya ay naghahanda ang Malacanang, naghahanda ang Pangulong Bongbong Marcos sa pagbanat dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Mga kaibigan, at dapat ayusin kung ano ang dapat ibanat dito kay Sara Duterte. Maganda ho, mga kaibigan. Importanteng mahalaga po yun. Napakatamis, napaka-healthy nitong sinabi ni Ronald Llamas kung susuruin. Sapagkat pinalalabas so ngayon ni Sara Duterte. Siya po ang ikangay hero. At mali ang ating administrasyon. Pinalalabas ng kanyang mga tagasunod na si Sara Duterte ay hero, malaking kawalan sa DepEd. Yan po ang gustong ipalabas ni Sara Duterte at ang kanyang mga tagasunod. Sa madalit salita, napakaganda ng ginawa ni Sara Duterte, pinalalabas niya sa DepEd. Isa siyang hero, mga kaibigan. Binabaliktad ho ang pangyayari. Maniniwala po ba kayo kung maganda ang ginawa nito?
Sa ika nga po sa pwesto bilang sekretary ng edukasyon. Ito ba ay magre-resign? Wala po itong kaukulan na naiambag na maganda diyan po sa kagawaran ng edukasyon. Kaya tama lang po na ito ay bumaba. Hindi po ito kawalan, bagkus nagpapasalamat pa ang taong bayan na ikaw, Sara Duterte, ay kusang umalis diyan ho sa pisto. Pagkatapos mong ibulsa ang ilang budget ho ng DepEd. Tinakasan tayo nito But Benol, saka natin talakayin yan. Tinakasan at hindi makakatakas dahil hindi po ito lusot dito sa ika nga po pera na sandamakmak kung saan niya nilagay. Saka po natin talakayin to. But mga kaibigan, importanteng mahalaga itong paghahanda ng Malacanang. Abangan po natin kung ano itong paghahanda na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang mga tagasunod. Kami po, ako po bilang iyon taga-suporta, Pangulong Bongbong Marcos, ay based on my own opinion, ito po ay sarili kong pananaw. Ako po ay nananawagan sa iyo. Kung ikaw ho ay magbibigay dito ng anumang statement, dahil until now, hindi ka pa nagbibigay ng detalye at official na statement galing po sa iyo. Kung ano ang iyong salubin dito sa pag-resign ni Sara Duterte, wala ka pa pong binibigay. Sana sa iyong paghahanda, diyan sa ika nga po'y pagbanat dito kay Vice Presidente, ay hindi po nakapaloob ang iyong mga banat para itaas lalo ang antas ng pagkatao ni Sara Duterte. Huwag mong palabasin kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos na napakaganda ang ginawa sa kagawaran ng edukasyon ni Sara Duterte. Huwag mong palabasin Pangulong Bongbong Marcos na tinaas ang antas ng edukasyon, ginawa lahat ni Sara Duterte ang kagandahan diyan po sa kalihim ng edukasyon. Bagkos, sana po kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos, sabihin mo ang tunay na nangyari. Sabihin mo kung ano ang ginawa talaga ni Sara Duterte diyan sa kagawaran ng edukasyon. Huwag mong palabasin dito, inuulit ko, Pangulong Bongbong Marcos, na ito ay isang maasahan na cabinet member mo, katulad ng pinapakalat ni Sara Duterte at ang kanyang mga tagasunod, nakawalan bilang isang cabinet member mo itong si Sara Duterte. Sana huwag dumating sa punto na ipagtanggol mo siya. Mga kaibigan, palabasin mo ang katotohanan kapag nagbigay ka ng iyong official statement dito sa kusang pagbitaw ni Sara Duterte. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Diyan po sa comment section. Huwag po kayong matakot magbigay ng public opinion. Isang like lang po sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.